Matatanda ang dumulog ang club disc jockey na si Jelly Au sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI noong February 14, 2025 para humingi ng tulong sa ahensya na makasuhan ang fancy niyang si Jem Ignacio. Agad namang umaksyon ang NBI at pinadalhan ng subpoena ang ex ni Carla Estrada. Ibinalita sa 24 oras nitong Biyernes, February 21, 2025, na magkahiwalay na pumunta sina Jelly Au at Jem Ignacio sa tanggapan ng NBI para magbigay ng kanilang mga pahayag. Ayon kay NBI Director Attorney Jimmy Santiago, hindi nila inaresto ang negosyante dahil ilang araw na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente at hindi na maaaring umiral ang warrantless arrest. Anya, matagal nang nangyari ang kaso, di na appropriate for warrantless arrest. Hindi ko siya arestuhin, but then, dapat malaman niya na yung crime na nakomit niya ay public crime. We have to file it in the prosecutor's office. Bahala na ang piskal kung papano titimbangin yung aming ebidensya na isasampa. Kung magkakasundo man sila ni Jelly, wala na kami doon, sa piskal na sila mag-usap. Kung kakatigan ng piskalya ang reklamo ni Jelly Au ay maaaring maglabas ng arrest warrant ang piskal laban kay Jem Ignacio at maaaring magtakda kung papayagang maglagak ng piyansa ang negosyante para sa pansamantala nitong kalayaan. Nitong Biyernes, February 21, 2025, muling humarap si Jelly Au sa media at doon ay nag-react siya sa paghingi sa kanya ng tawad ni Jem at pagsusumamo nitong ituloy ang kasal nila. Ayon kay Jelly, wala nang kasal na magaganap at hindi na rin matutuloy ang mga napag-usapan nila dahil sa nangyari. Bagamat sinabi niya na napatawad niya na ang kanyang fiancé, inihayag niya sa media na itutuloy niya pa rin ang kaso laban sa negosyante. Inilahad rin ni Jelly na hindi katanggap-tanggap ang rason ng negosyante na napuno lang ito at dahil sa sobrang pagod kaya't nasaktan nito ang jowa. Wala na pong kasal na magaganap o matutuloy. Hindi na po matutuloy yung mga napag-usapan namin dahil po sa nangyari. Nung una pa lang naman po napatawad ka na si Jem. Pero tutuloy ko pa rin po yung kaso. Hindi po pwedeng napuno lang siya. Paano po pag pinagbigyan ko pa po siya ng second chance? Paano pag napuno po siya ulit sa akin? Gagawin niya ulit yon mas grabe pa. Dagdag pa niya, sa ngayon daw, ay wala siyang ibang iniisip kundi ang mararamdaman ng magulang niya kung sakasakaling makipag-ayos siya sa kanyang fiancé. Hindi naman maitatanggi ni Jelly na mahal pa rin niya si Jem sa kabila ng ginawa nito sa kanya, ngunit hindi naman daw pwedeng love lang ang papairalin. Sinabi rin ni Jelly na bagamat tinatanggap niya na ang sorry ni Jem, ay gusto niyang bigyan ito ng leksyon. Sa huli ay nagbigay si Jelly ng mensahe para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Yung sa mama ko po, saka sa mga kamag-anak ko, sa mga kapatid ko, wag na po silang masyadong mag-alala, wag na masyadong mag-isip, lalo po yung mama ko. Wag ka na masyadong mag-isip dahil ilalaban ko tong kaso na to.